Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time mo pa nanonood. Please click mo na yung Gelmis TV Manila. Anyway guys, wala na ba ito libre lang? Puro muna lang din sa kapwa mo. Alright, thank you very much po. Sa topic natin ngayon for today's reflection o ating pagninilayan sa araw na ito. Kapag gumagawa ka ba ng mabuti, ito'y sincere ka ba? O may motibo ka lang? Na kunwari, di ba? Tama yung ginagawa mo, pero ang totoo niyan ay may personal na interest ka lang para lang mapagtakpan yun. So, sa Biblia guys, sa Old Testament, meron siyang kwento dito. Itong si Haring Saul. So, bago yan, basahin muna natin ang magandang balita ngayon. So, sabi sa Kawikaan, chapter 21, verse 3. Ang paggawa ng matuwid ay makatarungan, ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa sa paghahandog. So, yun guys, napakalinaw. Yung paggawa daw ng mabuti o pagiging humble, humility, ay mas mahalaga kaysa yung paghahandog sa yung mga bagay na ibibigay. So, marami sa atin, di ba, na dito nagtatago at talagang lahat tayo halos guilty dito. So, katulad ng mga ibang mayayaman, guys, di ba? Yung ibang mayayaman, meron dyan na dinadaya nila yung kanilang mga empleyado, di ba? Kulang sa pasahod, minsan hindi pa pinapasahod. Tapos, malaman mo, yung mga employer na to ay nagdo-donate sa simbahan. Yun ang sinasabi, di ba? Kunwari, nakakagawa ka ng mabuti, pero pambayad mo lang din dun sa ginawa mong kasalanan. Kasi hindi natin yan maitatago sa Diyos. Kaya nung panahon ni Haring Saul, inutos ni Lord sa mga Amelitas, Amelites, di ba? Na lipulin na dahil sobrang napakasama na ng mga taga doon nung panahon na yun. Kaya inutos niya, pati hayop, patayin niyo lahat para maubos na sila. Subalit nung lumusog na itong si Haring Saul, ay may hindi sinunod ang Diyos, di ba? Ang ginawa niya guys, nagtira siya ng mga matatabang baka, matatabang tupa. Kung mga nagtira siya, yung utos hindi niya sinunod. Pero ang sabi niya, para lang mapagtakpan niya na ihahandog ko to. Kasi puro matataba to kasi nung Old Testament case. Talagang naghahandog yung mga tao. Lalo na yung ihahandog mo, kailangan yung matataba, malilinis, kasi para yun sa Diyos. So marami sa atin nga ganun na nga, na pinagtatakpan natin na kunwari na gumawa tayo ng mabuti pero masama. So walang may tatago sa Diyos. Kaya dapat natin pagsikapan na yung pagtulong natin, di ba, ay maging sincere, hindi lamang pakitang tao o para lang matakpan yung personal na interest na. Kaya nga sabi, di ba, mas kalugod-lugod sa Diyos ang makatarungan at gumawa ng mabuti sa kapwa. Di ba? Kahit maliliit na bagay lang yan, guys, kailangan natin gumawa ng mabuti. Kesa naman sa kumikita ka nga, di ba? Sa illegal na paraan. Tapos sabihin mo, hindi, yung kinita ko dito, pantutulong ko lang din. So, parang ganun ba? So, hindi pwede ganun. Kailangan, seryoso tayo o sincere pag gumawa tayo ng mabuti ng walang halong personal na interest para lamang maging maganda sa tingin ng taong bayan. Di ba? Kasi marami rin sa ating ngayon, lalo sa mga politiko, di ba? Diba, bigay lang ng bigay ng mga ayuda. Kasi nga, lalo na kayo, malapit ng eleksyon, di ba? Para maipakita sa tao na mabait siya, tumutulong sa mahirap. Maganda naman yun, nagbibigay. Pero sa kabila nun, gusto lang palang tumakbo, di ba? Sa pwesto. At kung manalo na, ayun na, doon mo na makikita kung talagang yan ay gagawa, di ba? Ng talagang mga batas na ang makikinabang ay ang kanyang nasasakupan o ang kanyang pakinabang ay sa sarili niyang interes. Ano yun? Di ba? Yung mga negosyo nila, di ba? Pagyayamanin nila.
ipa-priority nila gamit ang kaban ng bayan. So, isang example po yun. Kaya sa atin sa personal na buhay, na sana pag talagang tumulong tayo sa kapwa, tulong talaga is kahit wala ka nang hinihintay na kapalit o interest, di ba, wala tayong pinagtatakpan. Yun po ang hingin natin sa Diyos na sana magawa natin yun para malugod naman siya kaysa sa maghandog tayo ng hindi namang totoo na pinagtatakpan lang natin ang ating masamang intention. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na may matinding karamdaman, problema sa pamilya at problema rin sa financial, sabayin mo ako sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala, lalong-lalo na kung ikay manampalataya sa ating Panginoong Yesus, ano man ang iyong kahilingan sa kanyang pangalan, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. So tayo po yung manalangin. Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubhan na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord, at tinaningan na rin po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po, Lord, ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, Lord. Tanggalin niyo po ang lahat ng mga may nararamdamang masakit ngayon sa kanilang katawan na nanonood po sa aking vlog. Pagalingin niyo po sila, Lord. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. Ganon din po sa pamilyang nakakagulo, kasira-sira dahil sa hindi pagkakaunawaan. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na magkapatawaran sa isa't isa at paghilumin niyo po ang kanilang mga sugat at pagbigis-bigisin niyo. Ganon din po sa financial, Lord, na kailangan namin lahat, lalo na, Lord, yung walang-wala po na aming mga kapatid. Ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas at ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano itatawid ang kanilang buong pamilya. Bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide namin ang pangailangan ng aming pamilya. Kaya humihingi po kami sa iyo ng kapatawaran, buong kapagkumbabaan ang aming mga kasalanan. Ang lahat ng ito iniling namin sa matamis na pangalan natin, Panginoon Jesus, amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng mga anak ng Diyos Santo. Thank you very much po.